Okay po. So, huling linggo na ng buwan ng Pebrero, papasok na tayo sa ikatlong buwan. Mabilis ang panahon, no? Mabilis. Kaya po sa huling linggong ito, inyo pong sabihin sa iyong katabi, no, huwag mo po muna akong kausapin. Makinig tayong pareho dahil mahalaga itong aral na ito. No? So, focus lang. Huwag muna kayong magkikwentuhan. Ho? At sayang lang ang inyong pagpunta rito kung hindi nyo naman maunawaan at mapapakinggan nyo lang at hindi naunawaan. So, halimbawa, tatanungin ko po kayo sa buwang ito ng Pebrero, ano po yung unang tinuro noong February 5? Ayan na. Anong unang linggo? 4. Ano yung tinuro noong February 4? Ano? O noong Pasko, December yun, hindi. Bakit kailangan iligtas ng tao? No? So ito po kasing inaaral natin ay pagbabalik sa mga pangunahing aral upang maging matatag ang ating pundasyon. Kasi kung hindi ninyo susundan ang aral na ito, ay hindi ninyo ma-appreciate o magbibigay ng kaliwanagan sa inyong magpasalamat sa Diyos at maglingkod sa Kanya. Kaya po mahalaga po yung pakikinig dahil kapag namimiss po ninyo ang mga aral, nagsasayang lang po tayo ng panahon. Kasi po, itinuro natin bakit kailangan iligtas ang tao. Anong dahilan bakit kailangan iligtas ang tao? Anong dahilan? Ano yung puntos? Bakit? Dahil ang mga Hudyo ay nagkasala. Dahil ang mga Hintil ay nagkasala din. Ayan, tingnan nyo yung ating God's original and only plan for man. Dahil ang lahat ay nagkasala. So, sino ang nangaral noong unang linggo? Di ako. Si Kuya Russell. Pangalawang linggo, ano yung pinag-aralan? Paskong kinailangan o pagliligtas ng Diyos. No? Anong dahilan ng bakit tayo iniligtas ng Diyos? So, ipinangako niya ito, no, sa mga lipi ni Adan. No? So, pangatlong aral, sino yung nagturo? Ano yung tinuro ni Ate Jovi? Katarungan ni Yahweh. No? So, unang puntos lang kay Ate Jovi, so sa akin yung pangalawa at pangatlo. Pero dadaanan ko pong muli kasi ang tao po sadyang makakalimutin. No? So, yun. Patuloy na natin ang katarungan ni Yahweh. No? O pagliligtas at katarungan ni Yahweh. At ito po yung talata na kung saan makikita natin yung hindi pala naiintindihan, naunawaan ng mga tagapamahala. Pero po, ang hula po, tayo, nakakaunawa na tayo dahil may kasaysayan na, tapos na. Pero yung mga nakaunawa, o yung hindi nakaunawa, yung mga tagapamahala sa daigdig na ito, sabi ng mga komentarista daw, yun yung mga Pariseo, yun daw si Julio Cesar. Hindi po, ang binabanggit dyan ng tagapamahala sa daigdig, yung mga arkas, yung mga masamang Elohim na nagrebelde sa Diyos. Ang Diablo. Kasi kapsangkapan lang niya yung mga tao upang dimlan, hindi nila makita. Sabi ron, ipinahayag namin ay ang lihim na karunungan ng Diyos na hindi nahayag nung una. Nung una, pero ngayon nahayag na. Amen? So yun, na itinalaga na niya para sa ating ikakaluwalhati bago palikain ang sanlibutan.
So, sa sulat niya sa Korinto, ang Korinto po ay isang paganong lugar diyan sa Macedonia, lugar ngayon, Turkey sa ating panahon, na kung saan ay makikita natin yung tao ay walang kaalam-alam sa nangyayari, no? Sa girian, ika nga ng mabuti at ng masama. Itong lihim na ito, sa totoo lang, inihayag na po ito sa lumang tipan, kaya lang scattered. Scattered po siya, hindi nila makita yon. Kaya nga ang mga propeta, hindi nila alam. Sa Psalms 22, ibinanggit ni David yon sa kanyang likhang awit, na kung saan ay pahirapan ng isang Mesiyas. No? Yung salitang, Diyos ko, ba't mo pinabayaan? Nakasulat yun sa awit. Fragmented o disfragmented. O, yun. So ngayon, meron po akong ipakikitang talata na amin pong pinagbubulay-bulayan tutuwing umaga. Sabi ko, ano itong lihim na karunungan ng Diyos? Sana tayo mga hindi Hudyo, makita natin ang kahalagahan ng kagandahang loob ng Diyos. No? At ito po yung talata na ito. Babasa, Ate Hana. Sound check. Efeso 3 verses 1 to 6. Dahil dito, akong si Pablo ay naging bilanggo para kay Kristo Jesus, alang-alang sa inyong mga hentil. Marahil ay nabalitaan na ninyo na dahil sa kagandahang loob ng Diyos, ay pinagkatiwalaan niya ako ng tungkuling ito para sa inyong ikabubuti. Tulad ng naisulat ko na sa ilang salita, ipinaalam sa akin ng Diyos ang kanyang lihim na panukala. At habang binabasa ninyo ito, malalaman ninyo kung ano ang pagkaunawa ko sa lihim na panukalang isinakatuparan ni Kristo. Ito'y hindi ipinaalam sa mga tao noong mga nakaraang panahon, ngunit inihayag ngayon ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu sa kanyang mga banal na apostol at mga propeta. At ito ang lihim. Sa pamamagitan ng magandang balita, ang mga hentil ay tagapagmana rin tulad ng mga Hudyo, kabilang din sa iisang katawan at may bahagi sa pangako ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So yung lihim ay isiniwalat na. Kasi po ang mga Hudyo sadyang nagmamayabang na sila lang ang pinili ng Diyos. Pero sa simula't simula pa, sa Ephesians 1, 3 to 6, bago palikain ang sanlibutan, pinili na niya ang tao, lahat ng tao na maging kanya at maging anak niya. Hindi nakita ng mga may kapangyarihan sa daigdig na kung saan ano yung lihim na yon ng Diyos. Na ang lahat ng tao ay gusto niyang maging anak niya at maging kanya sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Kaya po yung magandang balita ay inihayag sa lahat ng tao. Kasi gusto ng Diyos na pag-iisahin ang lahat ng tao sa kanyang pamamahala. At tayo ngayon bilang kanyang katawan ay hinihimo at inaatasan na ibalik ang lahat ng tao. Kasi po, inihayag na ito ngayon sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Kaya po, ang pagkamatay ng ating Panginoong Yesus ay hindi lamang espiritual na pangyari, ito ay isa ring transaksyong legal upang makapagtibay ang kagandahang loob at makatarungan ng Diyos sa atin ng mga anak ni Adan. Sa Diablo at iba pa niyang mga kaaway. Ito po ay hiwaga na hindi natin maunawaan ng lahat hanggang sa ihag ito matapos na mabuhay na muli ang Panginoong Yesus. So, ito ang tanong. Makatarungan ba ang Diyos na ang Diablo ay hindi pa niya parusahan? Kaya ba ng Diyos na ang Diablo ay ikulong na sa walang hanggan pag kawalay? Kaya niya, pero hindi niya ginawa yun. Kasi makatarungan siya. Kaya ba ng Diyos ng tanong ng mga tao, bakit may mga drug addict, may mga kriminal, may mga mamamatay tao, may mga korap? Kaya bang lupigin na ng Diyos yan? Kaya, pero hindi niya ginawa yan. Dahil sa kanyang karunungan at kaalaman
Sabi nga ni Ate Dalia Cañana, wala tayong karapatan na tanungin ang Diyos. Siya'y higit na may alam. Kaya po sa paghahandog, kung nag-aalangan kang maghandog sa Diyos, hindi mo nakikilala kung sino ang Diyos mo. Lahat ng bagay ay galing sa Diyos. No? Kaya po, maging ang mga kaaway, Diyos, ipapakita sa atin na Kanya nang nilupig. No? Mahalaga po sa atin bilang mga nakipag-isa sa Panginoong Hesukristo na yung nangyari sa krus ng Kalbaryo ay seryosong inilalagay ng Diyos sa atin ngayon ang pagdidesisyon. Dahil ginawa na niya ang lahat. Sabi nga sa awit, ginawa na niya ng Panginoon ang lahat. Sana nga, sa katulad ng awit, I have decided to follow Jesus. And I will decide right now, ika nga, na sumunod sa Panginoon. Kasi po, kung hindi, sayang lang. Kaya po, ang Hebreo ay nangangaral kapag narinig na ninyo ang aral ng kaligtasan, huwag na kayong mamatigas ng puso. Dahil ninanakaw po ng kaaway ang salita ng Diyos. No? So ano po ba ang katarungan na naisaganap sa pagpapasakit at pagbubuwis buhay ng ating Panginoong Yesus? At ang naging katanungan po nung nakaraan, bakit ba kinakailangang magdusa at mamatay para sa tao ang Panginoong Yesus? Ito rin po ang tema na yan. So dahil nabayaran natin ang ating pagkakautang na kasalanan at ang bungang kamatayan na dulot nito. So, kanino nagbayad ang Panginoong Yesus? Sa diablo o sa Diyos? Sa Diyos. Sa Kanya tayo nagkakautang, di po ba? Dahil tayo nagkasala. So ang bunga nga po nun sana ay kamatayan, ngunit ngayon, dahil po sa ginawa ng Panginoong Yesus, binayaran niya ang ating kakakautang, tinubos tayo, sa pamamagitan ng kanyang buhay, tayo ngayon ay mamamatay, ngunit muling bubuhayin. No? So, mamamatay tayo dahil tayo ay nasa katawang lupa pa. Pero tayo po ay magkakaroon ng malwalhating katawan sa panahon ng pagbabalik ng Panginoong Yesus doon sa pagkaon sa atin. No? Kaya po dito po sa mga timeline o graph, illustration na ating nakita, huwag nyo sanang pagkasawaan. No? Kasi hanggat hindi naiukit sa ating puso, ang plano ng Diyos sa simula at hanggang wakas, mananatili lang itong karunungan na hindi magbubunga sa atin na maging kamanggagawan niya sa kanyang layunin kung bakit kanyang inihandog ang kanyang bugtong nanak upang maging ang mga masasama sa ating lipunan na atin pong kinakatakutan ay minamahal din sila ng Diyos. Sabi nga natin, ang pagmamahal ng Diyos ay hindi lamang dito sa church. So mahal ba ng Diyos ang mga nagkakasiyahan ngayon sa beach? Mahal ba ng Diyos yung mga nasa bilangguan? Mahal niya lahat. Kaya nga gusto niyang ipamalita ito upang sa kanilang pakarinig ng mabuting balita, ang sila'y magdesisyon. No? So dahil sa pag-ibig ngayon ng Diyos. So ito, pinaliwanag sa atin yung Eden, nais ng Diyos na gawing malaking Eden upang maging tahanan ng kanyang mga anak sa kanyang muling pagbabalik. Gayunpaman, makikita natin in orderly yung kanyang paglikha sa araw. Yan, di ba? Paglikha niya sa araw, sa gabi, na kung saan gayon din ang tubig, sa karagatan at maging sa mga batisan, at yung kalupaan sa pangatlong araw, at pang-apat na araw upang magkaroon ng kanyang nilikha ang unang araw. Kita niyo yung sequence? Then, sa ikalimang araw, upang ang nilikha niyang tubig ay magkaroon at ng kalawakan, kalangitan, ay magkaroon ng mga isda, magkaroon ng mga ibon. Yan. At sa ikatlong ang araw na kanyang ginawa, yung ika-anim, inilagay niya yung mga patanim, di po ba, yung mga halaman, yung mga hayop, at ang kahuli-hulihan, nilikha niya ang tao. At ang utos niya, umayo kayo, magpakarami kayo, punuin ninyo ang daigdig. Ito po yun, binabanggit niya.
punuin ninyo ang daigdig. Ito yung binabanggit ng Diyos. Kaya lang, makikita natin na hindi nga ho napangyari dahil sa pagkahulog ng tao sa kasalanan. So yan, ang layunin ng pagkalikha sa tao, magkapiling sa Eden, ang Diyos, ang mga Elohim, at ang tao. Si Adan at saka si Eva. At ang nais niya, punuin ninyo ang daigdig. Gusto kong magkaroon ng maraming anak na ituturing kong anak upang makasama ko sa walang hanggan. So ang plano ng Diyos, punuin at pamahalaan ang daigdig. Base dun sa areglo na siya bilang Diyos, ang magiging Diyos nila at ipamamahala sa tao, lahat ng ito. Kaya po, sa pagdating muli ng Panginoon sa bagong daigdig at bagong lupa, ang mamamahala ang mga tao, ang mga lingkod niya, hindi po ang mga anghel. Kaya po itong daigdig na ito ang tirahan ng mga taong nakipag-isa sa Panginoon Hesus at nanatili tapat-tapat hanggang wakas. So nasundan po ninyo na ang nais ng Diyos, ang daigdig na ito ay maging tirahan niya kasama ang tao. Kaya lang dahil sa pagkakasala, nagpasya na siyang umakyat sa langit, pero hindi niya tinigilan ng tao. Dahil gusto niya ang tao makasama niya. So sana ma-appreciate natin yon. Gusto ng Diyos ng pamilya. Sa simula't simula pa, gusto niyang pagpalain ang sinuman na tutugon sa kanyang paanyaya. No? So, sa walang hanggan, makakapiling ang Diyos. Sa Revelations 21, makikita natin yung layo ng Diyos na tayo ay siya ay bababa kasama ang bagong Jerusalem at siya ay maninirahan na sa piling natin. Siya ating bilang ama, tayo kanyang mga anak. Wala nang pagluha, wala nang kasakitan, wala nang medyaron. Alam niyo ba yung medya? Hindi, medyabitis, ganun. Wala na roon. Wala nang pangungutang, wala nang 5-6, wala na hong kapighatian. Masayang wala nang gabi at araw sapagkat ang liwanag mismo ay ang Diyos. Makakikita natin sila ng siya ng mukha. No? So sana yun din ang ating pong pamamag-asa. No? So sa walang hanggan, kapiling ang Diyos, then makikita natin sa mga larawang ito kung paano ang Diyos sa pagkahulog ng tao, ayan, nahulog ang tao, blag. So ang diablo at tao, doon sa nahulog sa pagkakasala. So kailangan silang paalisin ng Diyos sa Eden dahil kung hindi na sila maliligtas. Diba? So pagkahulog nila, anong ginawa ng Diyos? So nahiwalay ang tao sa Diyos, umakyat siya sa langit, sa ikatlong langit. So ang diablo, kasama po natin yung mga aliporis niya rito. Pero siya, ang diablo, nakakarating siya ng pangalawang langit. Kaya po yung mga may kapangyarihan sa ikalawang langit, nakaka-impluensya siya sa daigdig, sa lupa. At ang mga kasama natin dito, yung mga yung mga masamang espiritu, na may mga ranggo po yan. So ang namamahala dyan, yung diablo. Kaya po, sa iba't ibang mga bansa, may mga nag-i-impluensya po talaga. Ang layo ng Diyos, pangalagaan sana ang mga bayan o mga bansa, kaya lang, natukso sila sa pagsamba ng tao sa Diyos. Sabi nila, kami naman ang sambay ninyo. Kaya tinuruan ng mga anghel sa ating termino, ang mga bine-elelyon, na sambahin sila imbes na sambahin ng Diyos. No? Pero ang Diyos di po tumigil. No? Anong ginawa niya? So, kung hindi gagawa ng paraan ng Diyos, dahil sa pagkahulog niya, ano yung kalalagayan ng tao? Sa walang hanggang pagkaiwalay sa Diyos. Yun ang kasasapitan ng lahat. So, sana makita natin, sino ako o Diyos na iyong bibigyan ng pansin? Hindi naman ako nag-aral, hindi naman ako magaling.
isang hamak lang akong tao, mahirap po ako. Pero lahat, wala hong paborito ang Diyos. Gusto niyang lahat ay mapasama sa walang hanggan. Ayaw niya itong dalhin ang tao rito. Kaya nga tayo nangangaral. Kaya ang ginawa niya, para ho maibalik ang tao, ibinigay niya yung takdang panahon ng isilang ang Panginoong Yesus, yung Pasko. Kaya tayo mga mananampalataya, sana tama ang ating pagdiriwang ng mga panahon ng Pasko. Dahil isinilang ang Panginoong Yesus sa ilalim ng kautusan, sa pamamagitan ng isang babae, upang ang tao ay maibalik sa Kanya, no? Sa pamamagitan ng Kanyang pag-aalay ng buhay. Kaya po, ang sabi ng iba, dapat sundin natin yung kautusan ni Moises. Wala namang kayang sumunod sa kautusan ni Moises. Bakit ibinigay ang kautusan? O bakit ibinigay ang kautusan? Para ang tao, malaman niya kung ano yung kasalanan. At doon sa kasalanan niya, makita niya nangangailangan siya ng kaligtasan. At hindi ho nagbibiro ang Panginoon dahil ang takdang panahon na yan, isinilang ang Panginoong Yesus upang tayo ay Kanya hong tanggapin sa pamagitan ng pagkilala, pananampalataya sa Kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Kaya ho, na ibabalik na nga ang mga taong kumikila sa Panginoon bilang Kanyang sariling Panginoon at binigyan ng karapatan na tawagin siyang Ama at tayo naman ay tawagin niyang anak. Yan. Kaya po sa kalagayan po ng lahat ng tao ngayon, wala hong kayang sumunod sa kalooban ng Diyos patungo sa Kanyang kalwalatian. Tanging ang ginawa ng Panginoong Yesus, ang isilang siya, ang unang Pasko, upang ang mga taong narito ay makabalik sa Kanya. Kaya po, ang mga taong nahulog na nandito ngayon, tayo, mga Hudyo, man o Hentil, ay may pag-asa ng muling maibalik sa pamagitan ng Panginoong Yesus upang ang layunin ng Diyos sa simula't simula pa ang makasama niya sa walang hanggan. So sana na-appreciate natin yan. Kaya po ang panawagan ng Diyos, ngayon, si Pablo ipinakita niya kung ano yung layo ng Diyos, kung bakit siya ginawang apostol upang humayo dahil meron po siyang ninanais. Dahil nung araw, hindi niya hinatulan. Ibig sabihin, mula doon sa panahon ni Noe, nung umalis siya sa daong, hanggang sa panahon ng Tori ni Babel, hindi niya pinuksa ang tao sa pamamagitan ng baha. Di ba? So nagpaumanhin siya. Ibig sabihin, hindi niya hinatulan ng tao ang di pagkilala sa kanya ng mga tao. Kaya ngayon, yung salitang ngunit, yan ang iglesia kung bakit tayo nangangaral. Bakit tayo nagtatayatag ng simbahay? Dahil sa maliit na kapulungan, nagkakaroon tayo ng burden sa mga kaibigan, kamag-anak, kapitbahay, kapatid, magulang, ninong, ninang, lahat ng tao na ating pong nakakasalamuha, unnoticed people, yung nagtitinda ng taho, nagtitinda ng binatog, nagtitinda ng daing, na lumadoan sa atin pong paligid, sila'y mahal ng Diyos. Kaya ang sabi ron, ngunit ngayon, yan, iniutos niya. Sinang nag-utos? Ang Diyos. Sa lahat ng tao, iniutos niya sa lahat ng tao. So ang tao ba kayang sumunod? Nagagawa ba niyang sumunod sa utos ng Diyos? Wala. Marami pong nagsasabing mahal nila ang Diyos, pero sa pangalan lang. Pero ang buhay nila, hindi akma doon sa pagkilala nila sa Diyos. Kaya ako minsan namumuhi ako doon sa mga taong alam mong umalis sa iglesia, ni hindi ka kinikibo, ni hindi sinasagot yung iyong pangungumusta, tapos makikita mo sa post nila, salamat sa iyo, O Diyos. Thank you, Lord. Ako'y namumuhi. Isa ako sa mga namumuhi sa mga taong mamapagkunwari na mahal nila ang Diyos, ngunit lihis ang kanilang ginagawa.
Kaya po ang Diyos, hindi po pwedeng itotolerate, hindi pwedeng itolerate ng Diyos ang mga tao patuloy nagkakasala sapagkat inihandog na niya ang kanyang bugtong na anak upang ang tao ay hindi na maalipin ng kasalanan. Makikita natin yan mamaya. Kaya inuutos niya na magsisi, talikuran ang kanilang masasamang pamumuhay. Dahil po tayo nagkasala, wala tayong kakayanan gawin ang kalooban ng Diyos. Dahil nga po, ang tayo po ay alipin ng Diyos ng sanlibutan ito. So nangangailangan tayo ng kaligtasan. Ha? Pansinin niyo po ninyo. Si Pablo, hayag na hayag kay Pablo kung paano yung kalagayan ng tao. Ako, hindi ako nagsasawang sabihin po sa inyo, pag tumingin ka sa isang tao, huwag mo siyang tingnan na siya ay maganda, siya ay guwapo, o anuman, nakapagbibigay ng atraksyon siya, o mabait siya. Tingnan natin siya doon sa pagtingin ng Diyos. Kaya po, malungkot man sabihin, maraming mga tao sa mundong ito, maging sa ating mga mahal sa buhay, ang hindi nila masusumpungan ng kapatawaran kung hindi sila mananalig sa Panginoong Jesucristo. Kaya nga sinasabi natin, mapapahamak ang tao hindi sa kasalanan. Dahil binayaran na yan ng Panginoong Jesus. Lahat ng kasalanan ay kanya nang binayaran. Kaya 3 gabi lang, 3 araw, 3 gabi lang, para ang lahat ng tao ay kanyang mailigtas. Dangan nga lamang, kailangan nilang pumili na manalig sa Panginoong Jesus na siya'y namatay sa krus ng Kalbaryo dahil sa kasalanan ng tao. Gayunpaman, wala rin patutunguhan ng tao kung ang kanyang buhay ay nakasalig lang dito sa daigdig. Hindi niya mararanasan ang pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan, kundi kapahamakan. Kaya po iniutos na sa tao na magsisi at talikuran ng kasalanan. Bakit? Itinakdanan niya mayroong araw ng paghukom sa lahat ng tao. At ito'y buong katarungan niyang gagawin sa pamamagitan ng isang tao, ang Panginoong Yesus, na kanyang hinirang. Ito'y pinatunayan niya ng ang taong iyon, o ang Panginoon ay kanyang muli binuhay. Kaya nga po ngayon, maaari nang bumalik ang tao sa Diyos. Kaya po kung tayo bilang iglesia, hindi tayo nagmimisyon, naghahayag ng mabuting balita, ano yung ating ginagawa? Ano yung ating purpose kung bakit nandito tayo ngayon? Para lang tayo aliwin, para lang tayo mabusog ng mga aral ng salita ng Diyos? O yung pighati ng Diyos na lahat ng tao gusto niya makasama niya? Yung kanyang marubdob na pag-ibig sa araw-araw na ang tayo'y kanyang pinagtatyagaan. Pansinin niyo mga kapatid. Ang layo ng Diyos, ang lahat ay kanyang maging alagad. Kita niyo, alagad ko, sabi niya. Sa lahat ng dako, lahat ng bansa, at bautismohan ninyo, kaya mamaya may bautismo. Sa ngalan ng Ama at ng, mali po yung sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu. Dapat doon, sa ngalan ng Diyos Ama, ng Diyos Anak, at ng Diyos Espiritu. Ha? Turuan ninyo. Paano matuturuan ng isang tao kung ayaw magpabautismo? Paano ang isang tao, mga manasabing mananampalataya, kung ayaw magpabautismo, na gayon yun ang kanyahong deklarasyon na hindi na siya nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos ng sanlibutan ito. At turuan ninyo silang sumunod. Mga kapatid, inalalatag ko po sa inyo ngayon, ang layo ng Diyos. Tandaan ninyo, sabi niya sa mga alagad sa kanyang iglesia, nais kong laging kasama ninyo ako. Dahil ang layong ko, mailigtas ang lahat ng tao. Kaya po sa pagmimission, hindi ka nag-iisa. Sabi ng Panginoon, tandaan niyo ako'y laging kasama niyo. Dahil gusto ko ang magulang mo, ang anak mo, kapatid mo, asawa mo, ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.
So mga kapatid, inalalatag sa atin ngayon ng Diyos. Ano ang ating ginagawa na layo ng Diyos, lagi tayong kasama niya. Minsan, sinasabi natin, Panginoon, salamat, kasama kita. Pero ang teksto, gusto niya lagi tayong kasama sa paghahayag ng mabuting balita ng kaligtasan. Ayan, may ginamit ito ng isang boksingero. Ako'y laging kasama. Pero ang teksto, doon sa mga sumusunod sa kanyang atas na ibinigay na sa kanyang kapangyarihan, kaya kayo ay humayo. O ngayon, masasabi ba natin kasama natin ang Panginoon Jesus? Oo, tayo pinagpapala ng Diyos. Pero ang layo niya, kung bakit niya tayo tinawag, makasama siya sa lahat ng pagkakataon sa paghayag ng mabuting balita. Amen? Yan po ang dahilan. Kaya tayo nag-aaral, nagtuturo, hinihimok, na unawain natin yung kagandahang loob ng Diyos, ang estado ng lahat ng tao. Walang kabuluhan ang buhay. Nangangailangan sila ng kaligtasan. At tayong mga nakaunawa, tandaan natin, gusto niya tayong laging kasama. Ang tanong, tinatanong ba natin ng Diyos na kasama natin siya? Ang gusto niya, kasama, gusto kong lagi niyo akong kasama. Saan? Sa kanyang layunin na ang tao ay maging alagad niya. Maturuan sumunod sa kanya. So mga kapatid, bilang mga kumikilala sa Diyos, kasama ba nga ba natin ang Panginoon? Na wala siyang nais na kasama tayo para magayag ng mabuting balita ng kaligtasan. So kung hindi natin yung ginagawa, nasaan ang Panginoong Jesus? Na walang layon, makasama tayo. At yan ang gawain ng Parakleto, ang banal na Espiritu. Kaya po mga kapatid, marami hong nahuhulog sa pagkakasala. Marami din ang hindi nagpapatuloy sa pagkilala sa Panginoong Jesus. So ngayon tayo bilang mga nakaunawa, gawin natin kung ano ang tama. Kahit ikaw na lang ang gagawa ng tama at gusto ng mayorya ayaw, piliin mo pa rin gawin ang tama. Amen? So, kaya po, dahil sa ginawa ng Panginoon Jesus, nabayaran na ang pagkakautang ng tao sa Diyos, natugunan ng katarungan, na parusahan tayo sa ating mga kasalanan sa pamagitan ng kamatayan ng Panginoon. So, naparusahan, marapat tayong parusahan, pero tayo ay pinalaya sa kamatayan ng Panginoon Jesus. Namatay tayong kasama niya, at ngayon, maaari na tayong buhayin muli kasama niya sa walang hanggan. Ang parusang dapat ay igawad sa tao ay inako ng Panginoong Jesus. Dahil dito, naililigtas na at naibabalik ang sinumang makikipag-isa sa Panginoong Jesus. Sa pagpapatuloy, ito po ay para sa mga anak ni Abraham. Yun, ating nabasa na itong napag-aralan noon, dahil gusto niya, kaya niya inihandog ang kanyang sarili, nag-aalay siya na handog para mapatawad ang mga kasalanan ng tao. Bilang mga anak ni Abraham, kausap niya yung mga Hebreo, then sa tayo bilang mga anak ng Diyos, bagamat sa lipi ni Adan, anong ginawa ng Panginoon? Sa pagsuway ng tao, tayo ay marapat na parusahan, ngunit ginawa ng isang matuwid na tao, ang iaalay ang kanyang buhay, upang sa ginawa niyang ito ay magdudulot ng kapatawaran sa lahat ng tao. Ha? Kaya po kung pumasok ang kasalanan dahil sa isang taong pagsuway ni Adan, lahat naman ay mapapawalang sala dahil sa pagsunod ng Panginoong Jesus. So, kaya po doon sa ating pinag-aralang, ating lalagumin, nilikha ni Yahweh ang tao upang mabuhay ito sa walang hanggan sa pili niya bilang kanyang anak. So ang lain ng Diyos, ang pagkalikha niya, ang makasama talaga siya. Kaya ho, ang disenyo ng Diyos, ang tao ay makasama sa walang hanggan. Pero ang ayaw sa Panginoong Jesus, ang disenyo pa rin ng Diyos, bagamat sa walang hanggan din, kaya lang kaparusahan. No? Ito ang tinalagang namamahala sa daigdig mula sa simula hanggang sa walang hanggan. Kaya po si Adan, si Eva, pinamahala, hanggang ngayon, nandun pa rin, kahit hindi po tayo sumusunod, ipinapamahala pa rin sa atin ng Diyos. Dangan nga lamang,
hindi natin magawa ang kalooban ng Diyos. Kaya nga, maangyari, ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang tayo maging katulad ni Kristo na pamahalaan ang sanlibutan o ang daigdig nito. So sumuway ang tao sa utos ni Yahweh, dito'y nakinig sa nakas o sa diablo at nagsimula nga hong mamatay at pinaghaharian ng diablo. So, meron pong kamag-anak sina Ate Beb, si Nisa, katapang, hindi nga lang ito pumunta. Ando, sina Pastor Arnold, ang lakas pa, 100 years old. O inaikwento sa akin ni Kuya Mike. Sabi niya, sabi ng tita niya, ang laking cheque, gusto niya, iingkas na raw kinabukasan. Kasi may mga ano yan, di ba? Cheque, 100,000 po yan eh. So malakas pa. No? 100 taon. No? Kaya lang ho, ano ang 100 taon ikumpara mo sa eternity? Ayan. Sapat, malinaw sa atin yon. Ano yung aabutin tayo ng 100 taon, mabuti. Oh. Gusto mo bang, Elder Joe, ilang taon ka na ba, Elder Joe? 84? 82? Oh. 18 years na lang. May 100,000 ka na. Ha? So, hindi ho tayo after dun sa 100,000 tayo, sa spiritual na kalagayan, makita natin na tayo ay iniligtas at tinubos ng Diyos sa pamagitan ng pagbubuwis buhay. Kaya po yung sinasabi natin na tayo ay iniligtas ng dugo. Hindi po, iniligtas po tayo ng buhay ng Panginoong Yesus. Kaya po sa panalangin, iwasan na ninyong balutin niyo po ako ng dugo. Ano yung Betamax? Wag na ho yung balutin niyo po ako ng dugo. Tapos na po yun. Ha? Ibinigay na niya ang kanyang buhay. Tapos wag niyo na hong sabihin, itago niyo po siya sa likuran. Wag niyo nang itago kasi nga, tayo ang nasa harap. Pag ang Diyos nang magpakita, patay tayong lahat dito. Di ba? Itago niyo po siya sa iyong likuran. Hindi po. Tayo po ang hinaharap ng Diyos sa tao. No? So, yun. Makabalik na ngayon ang tao kay Yahweh at sa mga plano ni Yahweh para sa kanya sa pamagitan ng pagsisisi, pagbabalik, loob at pananampalataya. So, mga kapatid, suriin po natin ang ating pong pananampalataya. Baka po tayo nadaya nung panahon na tanggapin mo ang Panginoon bilang iyong sariling Panginoon tagapagligtas. Ngunit hindi buo sa ating kamalayan na tayo nga'y nagkasala sa Diyos at kailangan nating magsisi at talikuran ito. Marami pong mga Kristiyano sa ating panahon na hindi naunawaan yung kagandahang loob ng Diyos ang kanyang kamatayan para lang tayo ibalik sa Kanya. At tayo'y Kanyang kapilingin at ipresenta sa Diyos ng walang batik ng kasalanan at naroon ang kalinisan. Okay, so nawalan po ng karapatan at kapangyarihan ng Diablo laban sa lahat ng mga sumasampalataya. So alam niyo po ba na hindi na wala ng karapatan ng Diablo at mga alipures niya sa inyo? Alam mo siyang karapatan. Pero bakit may mga nadadali pa rin, nadadaya? Oh? So, sa ginawang pagliligtas ng Diyos sa tao, nawala na rin ang anumang pag-aangkin ng Diablo at mga kampo nito, hindi na nila maaring idahilan pa ang tao nagkasala rin naman sa Diyos. Kaya po tayo bilang mga tinubos ng Panginoon, liligtas na tayo ng Diyos, wala na hong pag-aangkin ng Diablo. Sa totoo lang. Tayo ngayon mga anak ng Diyos. Hindi na tayo mga anak ng Diablo. Pawang panlilinlang na lang. At pambubulag ang maaring gawin ng mga ito upang mailayo ang tao sa Diyos. Panlilinlang na lang. O ang Kristiyano bang totoo ay pwede nang hindi magkasala? Pwede na bang hindi magkasala ang Kristiyano? Totoo. Opo. Kaya sabi ni Juan, ito, pansinin ninyo. Nung una, tayo noon, wala pa tayo sa Diyos, wala tayong pakialam kung gumawa tayo ng kasalanan. Walang konsyensya, walang pag-uusig. Pero habang tayo nagpapatuloy sa pagkilala sa Diyos, na tayo'y binababaging banal ng Diyos. Pag sinungaling ka lang ng isang maliit, di ka na patutulog. Di ka na nga patutulogin eh.
Kasalanan lang na maliit. Sabi niyo, kasalanan lang yun. Pero ngayon, natututunan nating mamuhay kabanalan, natatakot na tayong gumawa ng kasalanan. Hindi na tayo alipin ng kasalanan eh. Wala nang karapatan ng Diablo. Kailangan niya lamang magpasakop sa Diyos. Kasi kung hindi, yung entry point, andun pa rin. Tayo pa rin ay kaya ho niyang alilihin. Kaya niya ho tayong impluensyahan. Kahit tayo nagsasabing tunay na Kristiyano. Oo. Hindi nga lang tayo nangingisay, pero kaya pa tayong kanyang alilihin. Kaya niya pa tayong ipossess in other terms. Kaya nga ho tayo ay bilang iglesia, bilang katawan, dapat nagpapalakasan, no? Walang iwanan, ika nga, no? Sabi nga ron, tinapos na ng Panginoon Jesus ang lahat ng kanilang mga katwiran at karapatan. So, nalupig na. Kaya nga po tayo, kayong dating patay, sabi ron, dati ba tayong patay? Opo, dahil sa ating kasalanan. Tayo mga hintil na hindi nasakop ng kutusan ay binuhay ni Kristo, ng Diyos na kasama ni Kristo, pinatawad niya ang ating mga kasalanan, pinawalang bisa, ang lahat ng naisulat na lituntunin laban sa atin, pati ang pananagutang kaugnay ito. Pinawi na niyang lahat ng niya ito nang ipako niya siya sa krus. Ipako siya sa krus. Sa pamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, nilupig niya ang pinuno ng kapangyarihan ng sanlibutan, pinaradan niya. Kaya nung namatay siya sa krus ng Kalbaryo, lahat ng kapangyarihan ng Diablo, nalupig na niya. Kaya doong panahon, ang general, kapag napagwagyan niya ang isang kaharian, buhay na kanyang dadalhin ang hari at mga general nito, tatalian dito yan, kung saan ipaparadan niya yan sa stadium. Pagbubunyi siya kasi nalupig niya ang kaharian at siya ngayon ang naghahari. So, gayon din ang ginawa ng Panginoon sa kanyang kamatayan, nilupig niya ang kapangyarihan ng lahat. Lahat ng mga nagre-rebelde sa kanya. Yung mga Elohim, no? Kaya nga lang, hindi pa yung lubos na paghatol dahil binibigyan niya ng pagkakataon ang tao na maligtas pa. Ang mga lipi ni Adan. So, kaya sabi ron, bihag na kanyang ipinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay. So kaya nga, sabi ron, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos. So wala hong paglaban kay Diablo, sa Diablo, at wala hong paglayo kung walang pagpapasakop sa Diyos. O sa araw-araw ng buhay, araw-araw, paano tayo nagpapasakop sa Diyos? Ano yung inuuna natin? Ako, nabuksan ako. Noong pa man, kaya lang, kailangan lang talaga ng pagtatyaga, pagdidesisyon. Unahin ang kanyang kaharian at katwiran. Bago ano pa man ang lahat ng gagawin mo. Kasi yun yung pagpapala ng Diyos. Oh, sabi ko po sa inyo, kapag inuna natin ng Diyos, tagumpay ang araw. Mahirap pong kilalanin mo ang Diyos sa kalagitnaan ng araw o sa katapusan ng araw. Dahil nauna ang lahat ng mga gagawin ng Diablo para ikaw ay ilayo sa Diyos. Para ikaw ay magkasala. So ano ang una? Ang susi, unahin mo ang Diyos. Bago magbukang liwayway, bago ka magkaroon ng pag-iisip ng ano paman, unahin mo siya para yung span ng araw mo at ng pagtulog mo, inuna mo ang Diyos. Doon ang pagpapasakop sa Diyos. Hindi ko sinasabing gawin natin kung ano. Depende yan sa kalagayan mo. Baka yung iyong trabaho ay panggabi, hindi ka naman pwedeng lumiban para lamang unahin mo siya. Depende sa iyong sitwasyon. Pero ako, para sa akin, pagising ko, at nais ko po kayong hamunin doon, paggising ko, unahin ko si Yahweh para ang araw span ko ay maging matagumpay sa mata ng Diyos. Yun ang susi. No? Okay, so kaya po,
Ang sabi po ng Diyos, lumapit kayo sa Diyos. At lalapit siya. Hindi po, patapos na po ang lumapit ng Diyos, inihandog ng kanyang butong anak. Kung tayo mga mananampalataya, sabi niya, kayo nang lumapit sa akin. Kaya mali po yung, gamitin mo ako, kung gusto mo akong maging banal, gawin mo. Huwag mo akong dalhin sa tukso. Tapos na po yun. Tayo na po ang magdidesisyon ngayon kung tayo ngay magpapadala sa tukso. Amen? So kaya nga po tayo ngayon ay dapat pasakop sa kapangyarihan ng Diyos. Yung pagpapasakop sa Diyos, hindi po yun na ritual. Halimbawa, meron kang kagalit. Anong gagawin mo para makapagpasakop ka sa Diyos? Makipagbati ka. Hindi mo sabihin, magbabasa ko ng Biblia, nagpapasakop na ako sa Diyos. Ang pagpapasakop, paggawa ng kanyang kalooban, kasama yung salita ng Diyos. Amen? Halimbawa, meron kang, wag ko nang sabihin. Meron kang kasamaan ng loob sa iyong magulang o kayong kapatid. Meron kang sinap ng hindi maganda. Tapos sabihin mo, nagpapasakop ako sa Diyos. Dapat, alamin mo kung ano yung tama. Ano yung mabuti sa Diyos. At yun yung pagpapasakop sa Diyos. Amen? Alam mong mabuti yung manalangin, pero hindi ka naman nananalangin. Alam mong mabuti yung pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Tapos sabihin natin, magpapasakop tayo sa Diyos. Di po ba? Kaya po yung mga samanan ng loob, mga kapatid, kung meron po kayong pagtatampo sa inyong mga magulang, kung kayo po ay may hinanakit sa inyong mga anak dahil hindi kayo nabibigyan ng suporta, ganon. Kung hindi kayo sinasagot ng inyong nililigawan. Pero doon sa mga kabataan, hindi pwedeng magministeryo ang mga taong, alam nyo na, mga kabataan, no? So, bawal o hindi bawal, kung mahal natin ng Diyos, wala mo ng love life. Wala mo na habang di pa tayo stable, no? Ang iba nga niyan, nung makatapos ng pag-aaral, nanligaw ka agad. Oo. Wala ka nang magawa dahil kailangan nakatapos ng pag-aaral. No? Kaya doon sa mga pumuporma, no? Habang kayo nag-aaral, hindi po inspiration ang inyong mga sinisinta. No? Sila nga po ngo'y magpapahamak sa inyong mga allowances. Magsisinungaling ka pa dahil gusto mong i-date man lang kahit sa Jollibee. Magsisinungaling ka pa kay papa at mama mo, Mama, pa, mayroon pong project. Anong project, anak? Magdi-date po kami ng aking... Di-date po, ano? So, yan, mga practical na mga pamamaraan. Ano pa, kaya nang lumaban ng Kristiyano. Kaya sabi ni Pablo, isuot ninyo ang baluti. Dahil, sabi niya, isuot ninyo. Hindi ibig sabihin na mag-uniforme ka, kundi yung kalagayan mo bilang anak ng Diyos. Ika'y nananampalataya, ikaw ay nagsasaksi o naghahayag ng mabuting balita. So, ikaw ay naninindigan sa mabuti. Hindi ka nakikipag-compromise. Kaya sabi niyon, makakalabang kayo kapag dumating masamang araw na sumalakay ang kaaway mo. So, may labanan ba? Meron. Kaya nga kailangan maging matatag. Dahil dito ay may labanan, so sabi ron, matatag pa rin kayong nakatayo sa pamagitan ng pagpapakatibay. No? Gamitin ang lahat ng resources na binigay ng Diyos sa pakikipagdigma na yon. Ano pa? Sino ang nananatiling nalilinlang? Ayun. Ito sabi nila, kaya pala hindi manalig ang isang tao dahil, sabi ron, binulag ng Diyos ang kasamaan na ito. Hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita. Tama nga rin po, pero doon sa mga mananampalataya na hindi nagpapatuloy, sabi ron, sabi niya, if, however, indeed is concealed the gospel of us to those
who are perishing, it is concealed, sabi niya, in whom the God of the age, this has blinded the minds of the unbelieving. So yung salita ron na binulag, hindi makita ningning doon sa mga ayaw manalig, unbelieving. Kahit po ako Kristiyano, pwede pong magkaroon ng unbelief. May unbelief pa rin. Halimbawa, sa isang Kristiyano nagsasabi siyang nananalig sa Panginoong Hesus, pero hindi niya kayang tumulong sa kapwa. Hindi niya kayang tumulong kahit siya mayroong kakayanan. Ay ang sabi ng Panginoon, ang tulungan ninyo mga nangangailangan, is still an unbelief. Kaya po, ang hindi paggawa ng iniutos ng Diyos, is consideran ng Diyos na unbelief. Kaya it's better to obey than to sacrifice. Amen? Kaya po tayo, bilang mga anak ng Diyos, gawin ang lahat. At tayo bilang iglesia, makinig. At makiayon sa kanyang layunin kung bakit tayo inilagay sa kanyang iglesia. So mga kapatid, so tayo po ay hindi na dapat nalilinlang. So tayo po ay pinalaya na ng Panginoon Yesus. So, alam niyo po mga kapatid, kung titingnan natin, lalaliman nga po natin ang ating kalagayan, ang tayo po ay laging sinusubaybayan ng Diyos sa araw-araw. Oh. Sino ang nagbibigay ng kapayapaan sa atin? Kaya nga po sabi kanina ni Ate Hana, siya ang nagbibigay ng kapayapaan sa sino mang merong ligalig ang buhay, kabagabagan, ang Diyos ang nagbibigay ng kapayapaan. Kaya po ang paanyaya ng Diyos sa lahat ng mga nakipag-isa sa Kanya. Kayo ay ituring niyang kayo'y mga batong buhay na inilalagay ng Diyos sa Kanyang gusali, sa Kanyang katawan, ang Iglesia. Kaya po habang tayo bilang mga mananampalataya, para natin ma-enjoy ang di pagluping ng kaaway, manatili sa Kanyang katawan. Amen? Huwag po tayong ihiwalay sa Kanyang katawan ng Kanyang itinayo para tayo ay Kanyang pangalagaan. Ang salitang unbelieving, ayan. Papakita ko lang sa inyo, ayan. Unbelieving, apistol. So, tayo bilang mananampalataya, pwede tayong mabulag kung hindi tayo mananalig sa Kanyang sinasabi. Anong ginagawa? Pagdidesisyon natin, we are conforming doon sa gusto ng kaaway. Kaya po tayo ay iwaksin natin ang lahat ng mga panlilang ng kaaway. No? So tiyak ang kanilang wakas. Nang dumating siya sa kabilang ibayo sa lupain ng mga Gadareno, sinalubong siya ng dalawang lalaking sinapian ng mga demonyo. So ilan? Dalawa. Sila ay nakatira sa libingan. So kahapon nang galing ako ng house church sa Cavite City. Para kang, sabi ko ganito yung Sargento Mariano Cemetery. Sa Cavite City, pinuntahan namin kahapon, nakatira sila sa cemetery. Gumawa sila ng mga bahay. At ito po yung nakikita natin kung bakit mahalaga yung pagdalaw. Sabi nila, salamat po sa inyo, Pastor, Elder. Sino kami na inyong bibisitahin dito? Ito po lang ang bahay namin. Tuwang-tuwa sila. Sabi ko nga, biniro ko na lang. Mapalad nga rin kayo. Dahil kahit buhay pa kayo, kasama nyo na yung mga patay. Eh kami, nung araw, takot na takot kami pumunta ng sementeryo eh. Nagmamadali kami. Oh, eh sa kanila, kasama nilang natutulog yung mga patay. Tuntua sila nung binisita sila. Kaya po mahalaga po, no? Kasi, para sa kanila sila ay mga outcast sa sosyedad. Nanlilid sila sa kanilang mga sarili. Kaya sabi ko ron, huwag niyong dadalhin yung BS sa magarang bahay. Kung ano yung kalagayan nila, yakapin ninyo kung saan sila. At ma-appreciate nila ang pagmamahal ng Diyos. No? So,
Dito po makikita natin, sa libingan niyon, may mga 2 tao na hindi kaya. At alam niyo po ito, pangyayaring ito matapos ang Panginoong Yesus pumunta roon dito. Papakita ko yung mapa. Yan. So, ang Panginoong Yesus, galing dito siya sa Cesarea Philippi, yan, sa Hermon, yan. Galing po siya dyan, tapos naglakbay sila patungo rin dito sa Gadara. At itong Gadara, tinatawag na Decapolis. Nung panahon ni Alexander the Great, itong lugar na ito, ang mga tao dyan, mga hentil. Itong Gerasa, ang tawag dyan Gerasa. So ito po yung pinuntahan ng Panginoon. Ang inaalagaan nila dyan, mga baboy. Eh sa Israel, hindi sila nag-aalaga ng baboy. Dahil para sa kanila, mga maruming hayop. So itong lugar na ito na Decapolis na tinatawag, so itong lugar na ito, Decapolis, 10, ibig sabihin ng Deca, 10. Yan ay teritoryo ng mga hintil na kung saan dinala dyan ni Alexander the Great of Greece Empire na yan ay pamahayan nila. Kaya hindi po yung teritoryo ng mga Hudyo. No, kaya po dito makikita natin, diniklara niya na siya ay makikipagdigma. Ang pintuan ng Hades ay hindi magwawagi sa kanya. Pinuntahan niya itong lugar na ito. Yan. Decapolis, na kung saan ay sa Gadara na yan, mayroong nag-aalaga ng baboy. So, dito po sa lugar na ito, makikita na yan natin, sabi po ng Legion po yan. Legion po yan, marami sila. Sabi niya, nagsisigaw na lang, ano ang pakialam mo sa amin, anak ng Diyos? Kilala ng Legion kung sino ang Panginoong Jesus. Siya yung anak ng Diyos. Naparito ka ba upang pahirapan kami? Kahit hindi pa panahon. Alam nila na sila ay parurusahan ni Yahweh, kaya lang sabi naparito ba kayo? Naparito ka na o anak ng Diyos para parusahan na kami? Sabi niya, pwede ba doon na muna kami sa baboy? At merong alam niyo po, yung mga tao diyan sa Gadareno, imbis na i-welcome ang Panginoon, pinagtabuyan pa nilang Panginoon. Pero ang dito, makikita natin na makikipagdigma na si Yahweh. Gusto niya, ang mga taong nandito ay muling ibalik sa Kanya. Dahil sila ay nangangailangan din ng kaligtasan. So, hindi na dabay ang sumasampalataya. Pagkatapos ng 1,000 taon ay palalayain si Satanas. So, palalayain mula sa kanyang pagkabilanggo, lalabas siya at dadayain ang mga bansa sa buong mundo. So, pakakawalan siya, dadayain ang lahat ng bansa. Ito yung tinatawag na Gog at Magog. Titipunin niya mga ito at isasama sa pakikipagdigma. Hukbong ito ay magiging sindami ng buhangin sa tabing dagat. Ibig sabihin, ganong karami. Pero wala naman hong digmaan talaga mangyari dyan dahil paulan na lang sila ng apoy ng Panginoon. At ito po yung mangyayari dito. Pagkatapos ng 1,000 years. Alam na natin, ang kasaysayan na ito, dito magkakaroon ng pagsamba sa mga Diyos o yung pagsamba sa aangking siya ang Diyos ng Antikristo pero paiksi ng Diyos ang panahon na ito o yung paghihirap na yon upang kaungin na ang lahat ng mga nakipag-isa sa Kanya. At ibubuhos na ng Diyos ang Kanyang puot na kung saan ay kakakilakilabot ang panahon na yan. Ito po yung wrath of God. Dito, paiksiin yung wrath of Satan dahil kung hindi paiksiin ang paghihirap, walang maliligtas. So pagkakaungin, so hanggang ilang taon na lang po yan. Kung halimbawa na itatag na yung templo, third temple, 7 years. Kaya nga tanong ko sa inyo, ang sabi ko nga sa inyo, napakahaba ay pakabilis ng panahon. 7 years, dito baka mga 3 years, 3.5 years na lang yan eh. Plus 75 days, 30 plus 45. So dito, after nitong 1,000 years, pakakawalan ang si Satanas. Pero hindi naman talaga mag-oobag. So hindi na damay ang sumasampalataya. Kaya
Ito pong pangyayari na ito, na kanilang pakikipagdigma, wala po yan. Dahil ang diablong nandaya sa kanila, ito, meron na pong welcome party. Yung diablong nandaya sa kanila ay itinapon sa dagat na apoy at asupre na pinagtatapunan din sa halimaw, uwad na propeta. Magkakasama silang pahirapan, araw at gabi magpakailanman. 24/7. Kaya po mayroon pong party dyan. Nang walang hanggang pagdurusa. So, ang Diablo ay nandyan na. Kaya po ang mga tao na ayaw kay Kristo, i-welcome ng Diablo. Okay? So, paghihimagsikat bunga nito, so ganun pa rin ang Diyos, layo niya, maging tao ang lahat banal, paano niyang nais ang makasamang tao at kanilikang makalangit, nasama-sama sila sa daigdig nito. Kaya lang, sa ginawa ng tao, hindi na banal ang mga tao at narito na ang Diablo at mga masamang espiritu. So nahulog na ang tao, kaya nagpasya siyang umakyat sa langit na kanyang pansamantalang tahanan. Dahil siya'y banal, mga tao hindi na binanal. So anong nais ng Diyos? Kaya nga po lahat ng kaparaan ginawa niya, tapos sa bandang huli, sa takdang panahon, isinilang niya ang balit buhay ang Panginoong Hesus. Kaya po na mga nandito ngayon, mga taong binanal, yun ay ang iglesia na kung saan ay sa kanya ay makikipag-isa sa kanyang layo. No? At ang mga wala, eto lang. Ang hindi na mga banal, dito sila ilalagay sa dagat-dagatang apoy. So mga hindi binanal. Kaya po ang Panginoon, makikita po natin, yung Diyos na banal, bababa sa lupa, at doon yung Revelations 21:8. At ang mga taong binanal, makakasama niya sa walang hanggan sa daigdig na ito. So mahaba. So ano po bang katarungan na igaganap sa pagpapakasakit, pagbubuwis ng ating Panginoong Hesus? Ito, maiksi na lang ito. Maibabalik na ang mga sumasampalataya sa piling ng Diyos sa walang hanggan. So maibabalik na. So, kapag meron po kayong kapatid, asawa, kamag-anak, ano pa man, lalo na sa loob ng bahay, masdan niyo po silang maigi. Tapos, tingnan po natin sila sa pagtingin ng Diyos. Dahil gusto ng Diyos, makasama sila sa walang hanggan. So, siguro para mawala yung takot mo, umpisahan niyo muna kay Cardo, no? Umpisahan mo muna si Tanggol. Kapag mayroong sitwasyon doon patungkol sa kapahamakan, isingit nyo na yung salita ng Diyos. Ganun na lang po siguro. No? Kapag naisip nyo naman na kung magkakabalikan ba si Bea at saka si si Roque, sabihin nyo, ang tao ay sadyang naghihiwalay kahit ikakasal na. Pero ang layo ng Diyos, ang tao ay hindi maghiwalay sa Kanya. O pasok pa rin, di ba? Pwede ba yan? Kasi napapag-usapan na yung patungkol sa mga artista. Halimbawa, si Kim ay hiwalay na sila ni... Di ko kilala kasi ngayon, nililigawan na raw siya ni Jericho Rosales dahil hiwalay na rin siya sa asawa. So, anong gagawin mo? Ang Diyos ayaw niya nang naghihiwalay. O pasukin mo ang ginawa ng Diyos sa Malakias. Sino pa? Kapag inuusapan na niyo naman yung taga-Davao na kaya ako pinagagawa nila kasi mayaman ako. Single. Alam niyo po, isingit natin lagi yung mabuting balita. Pero wag niyong pang isisingit siya pag usapan yung wedding. Ay, mahirapan po tayo doon. So, ang ginawa ng Panginoon Jesus, ang saligan din ng mga pangako sa mga sumasampalataya tungkol sa kanyang kalagayan, sa walang nga mga hula tungkol sa darating na wakas, ay salig sa ginawang pagliligtas ng Diyos sa pamagitan ng Panginoon Jesus. Ating tingnan ito.
So ang pangakong walang hanggan, tingnan niyo po, kay Daniel pa lang, ay ipinahayag ng Panginoon. Patuloy ang aking pangitain, nakita ko sa alapaap, sa langit ang parang isang tao. Parang isang tao. Oh? Sabi yan, lumapit siya sa nabubuhay magpakailanman. Binigyan siya ng kapamahalaan, ng karangalan, ng kaharian, upang paglingkuran siya lahat ng tao sa bawat bansa at wika. Ang pamamahala niya ay hindi magwawakas, kanyang kaharian ay hindi mawawasak. Sino yung isang tao na yon? Nabibigyan niya na nakasakay sa alapaap. Ang Panginoong Yesus na maghahari na hindi magwawakas. At sino yung nabubuhay magpakailanman? Ang Ama. Oh? So, pagpapatuloy, sabi ron, ang pangakong walang hanggan, ang kaharian at ang karangalan ng mga kaharian sa buong daigdig ay ibibigay sa mga hinirang ng kataas-taasang Diyos. Sila, o anong sila? Sino yung sila? Mga lingkod ng Diyos. Kaya kung dito, hindi tayo naglilingkod ng Diyos, paano tayo magiging lingkod ron? Amen? Sila ay maghahari magpakailanman. Maglingkod at susunod sa kanilang lahat ng kaharian. Kaya po dito sa daigdig na ito, sa kanyang pangwalang hanggang paghahari, kasama tayo. Maaring per barangay, per town, per district, per city. Hindi natin alam. Pero kasama tayo maghahari. Kaya po kung dito, hindi ka kasamang naglilingkod sa Kanya, paano kang sabihin mong ligtas ka? At kasamang maghahari. Kung hindi pa lang dito, hindi pa natin sinasanay. So, pagmamatapat at paghahari, nakatayo, kumakatok sa pintuan, ito, ginagamit ito sa evangelism, no? Nakatayo ako at kumatok sa pintuan, kung diringinin ng aking tinig at bubuksan ang pinto, papasok ako sa kanyang tahanan, kakain kaming makasalo. So, ang magtatagumpay, sino ang uupong katabi? Yung magtatagumpay. Tulad ko na natagumpay, nakaupo ngayon katabi ng aking Ama sa kanyang trono. Ang lahat ng mga pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa iglesia. So, ito, bibigyan ko lang ng pansin. Yung nakatayo at kumakatok sa pintuan, ginagamit natin yung kumakatok sa iyong puso, kung diringin mo ang iyong tinig. Pero ang konteksto po talaga nito sa mga galing sa abroad, tulad ni na Kuya Danny, ni na Elder Joe, sa kaugalian po ng pagkakaroon ng pagtutuwiran o yung pakikipagkasundo, yung isang nag-agrabyado, pupunta yung nag-agrabyado, yung nagkasala. Kakatok po yun sa pintuan nila. At yun ay tanda ng pakikipagkasundo. At papapasukin yun. Kahit hindi yun magsalita, yun ay pakikipagkasundo. Yung gumawa ng kasalanan, nagpasyang makikipagkasundo sa itao, kakatok yung sa bahay nila. At sila ipapasukin at sama silang kakain. Yun yung makikipagkasundo. Pero sa atin, sana'y ma-appreciate natin ang nung ginawa ng hindi tayo dapat ang kumakatok. Tayo dapat ang nakikipagkasundo. Pero ang Panginoong Yesus walang sala, siya ang kumatok. At gusto niya tayong makasundo. Sana ma-appreciate natin yung ginawa ng Panginoong Yesus. Siya yung lumapit at siya yung nagnanais na kahit wala naman siyang sala, gusto niya lang tayong ibalik para maging anak ng Diyos. Siya yung nagpakumbaba. Yun ang ibig sabihin nun, nung ako'y kumakatok sa iyo. Alam niya ni Kuya Danny, kaugalian ng mga Arab. So, ganun ang Diyos sa mapagmahal. No? So, sino ang kasamang maghahari? Yan. Kapag siya, kasi sabi ron, pakibasa na Ate Hana, nakalimutan lang na nandiyan ka.
At 2 Timothy 2:11-13. Totoo ang kasabihang ito, kung tayo'y namatay na kasama ni Hesukristo, mabubuhay din tayong kasama niya. Kung tayo'y nagtitiis ng hirap sa mundong ito, maghahari din tayong kapiling niya. Kapag siya'y ating ikinahiya, ikahihiya niya rin tayo. Kung tayo man ay hindi tapat, siya'y nananatiling tapat pa rin sapagkat hindi niya maaring itakwil ang kanyang sarili. Kaya po sabi po ni Pablo kay Timoteo, ito, inilagay ko ito doon sa lapida ng tatay ko. If we died with Him, we will live with Him. Sabi na, kung tayo'y namatay na kasama ni Kristo, mabubuhay din tayong kasama. So, yun sana yung laging laman. Kung ako mamamatay, hindi ako mananatiling patay dahil bubuhayin akong kasama ng Panginoong Yesus. Oh? Kaya kung tayo'y nagtitiis ng hirap, so nagtitiis po ba tayo para sa karangalan ng Diyos? Sino yan? Frederico pala yun, ha? Okay. So, kung tayo kasamang nagtitiis, o mga kapatid, nagtitiis ba tayo na kahit tayo alipurain ng mga tao, tayo ay pahiyain dahil sa ating pong pagpapasya na sumunod sa Diyos? Gagawin natin. O kaya pa rin ba nating maglingkod sa Diyos kung ang ating mga pangarap at minimiti sa buhay ay hindi mapangyari sa ating panahon? Kung hindi ka makatanggap ng hinihingi mo at maging sa secular, ang hindi ka ma-promote, hindi ka kilalanin, at ang ikaw ay mayroong karamdaman, mananatili ka pa rin bang matapat sa Diyos? Kasi po, kung nakabase ang ating pagkilala sa Diyos sa mga pagpapala ng Diyos, nagkakamali po tayo. Kaya tayo handang magtiis at maghirap sa mundong ito dahil alam nating tayo'y bubuhayin na kasama ni Kristo. Ang gantimpala ay sa langit, hindi sa lupa. Kung tayo'y pagpalain, payamanin tayo upang mabigyan sa ng karangalan, so be it. Pero kung natili tayong hirap sa mundong ito, dahil doon ay naluluwalhati ang Diyos, so be it. Amen? Pero huwag naman nung sabihin ng mga taong ayaw magkaroon ng unlad ng buhay, hindi na ako magtatrabaho, so be it. Kailangan mo ring magsipag. Kailangan mo ring maghanap buhay. Dahil binigyan tayo ng talento ng Diyos. Kailangan mo ring i-enjoy ang buhay mo. I-appreciate mo lang ang Diyos sa kanyang ginawa, sa kanyang ginawa sa buhay mo. Amen? Ganun lang ang buhay. So sabi ron, ang sino mang kapag siya'y ikinahiya, ikakahiya rin niya tayo. O kaya po, kapal mo sa paghayag ng mabuting balita. Ito, ginagawa itong lisensya ng mga iba, ang Diyos naman ay, kung hindi tayo tapat, nanatiling tapat pa rin siya. Ay, ang tapat mo ang Diyos kapag nais niyang parusahan at dahil po sa kanyang ginawa, parurusahan po niya. Hindi ibig sabihin na hindi niya parurusahan ang taong nagkasala. Parurusahan niya. Dahil matapat siya tapat siya magpakailanman. Kaya hindi niya maaring itakwil ang kanyang sarili, ang kanyang pagiging matapat. Kaya makatwiran po ang Diyos. Kung tayo ay pagpapalain, dahil tayo gumagawa ng mabuti. Ang tayo ay kanyang didisiplina dahil hindi tayo gumagawa ng ayon sa kanyang kalooban. Amen? So yan, nakakabalik na tayo, nais niya tayo bilang mga anak ay nabubuhay dahil may kakayahan na tayo hanggang, alam niyo po ba, hanggang sa makamit natin ng bulakbak, walang hanggan, wala pong exemption yan. Wala pong retirement yan. Di tulad sa secular, ngayon, sabi nga ni Pastor Raymond, ito yung na-appreciate ko lalo sa Panginoon. Kasi yung mga kapitbahay ko, mga executive sa mga company, pagdating na ng 60-65, sa bahay lang sila, nagdidilig ng halaman. Hanggang doon lang ang buhay nila. Pero sa mga Kristiyano, hanggang may buhay, may lakas, maglilingkod sa Diyos. Amen? So sana yung appreciate natin yung sila, secular lang.
Kinikilala sila, tinatawag silang sir, maraming halubilo sila. Pagdating ng retirement, tagadilig na lang ng halaman. Yung buhay from 65 habang nabubuhay, saan gagamitin? Kaya tayo, swerte kayo mga bata. Dahil habang bata po kayo, ang kayo ay tuturuan, andyan ang iglesia, pang makapamuhay kayo ng may kabanalan, at naroon ang reward sa kalangitan. Turuan kayong maging makadiyos, gumawa ng mabuti, at ang ating kanlungan at pugad ay ang iglesia ang nagtuturo sa atin na sundin ng Diyos. Amen? Pero kaming mga katulad na ni Elder Joe, si Elder Joe, malakas. Gusto mo bang magsandaan, Elder Joe? Kung anong kalooban ng Panginoon, ano? Mahirap namang 150 ka. Wala nang kikilala sa'yo. Sino ba yan? O yung mga kasabayan niya, wala na. O pati mga wala na, hindi mo ba? So, Panguli, ano po ba ang katarungan na iganap sa pagpapakasakit at pagbubuhis ng buhay? Nabayaran na atin ang ating pagkakautan ng kasalanan at ang bunga kamatayan ng dulot nito. Hindi, tapos na pala. Nawala na ng karapatan at kapangyarihan ng Diablo at laban sa lahat ng mga susampalataya. Panghuli, maibabalik na ang mga sumasampalataya sa piling ng Diyos sa walang hanggan. So kung kayo po ay napapagod na sa buhay, kung kayo po ay nauuyam na at pag nakikita nyo na yung anak ninyo na pasaway at mga magulang na pasaway, wala naman sa JF niyan, no? So, balikan lang nyo lang lagi ang krus. Balikan nyo ang Getsemani, balikan nyo ang Efeso 1, basahin nyo ang Revelations 21, verse 1 to 8. Para ho tayo ay mapanatag. At kumilos ayon sa Kanya dahil ang sinasabi nga, ang ginawa ng Panginoon ay binayaran na ang ating pagkakautang. No? Sa kamatayang dulot nito at pangalawa nga, ang wala na hong karapatan kapangyarihan ng Diyos. Kaya ho, ang kailangan lang, para ma-enjoy yun, magpasakop tayo sa Diyos. Makibilang sa Kanyang katawan. Dahil sa katawan niya ay naroon ang banal na Espiritu. Ang liwanag. So tayo ay pinuhubog ng Diyos na maging katulad ng Kanyang anak. Kaya walang lalabas sa iglesia. At ang panghuli nga, may balik ng mga sumasampalataya sa Diyos na walang hanggan. At ito yung na-appreciate ko sa Diyos. Kahit nasa daigdig pa tayo, katulad na tayo na Kristo. Alam niyo kung bakit? Kanina sa pagsamba. Ano yung gawain natin yung pagsamba? Gawain sa walang hanggan. Diba? Sabi niya, at sila ay sama-sama, pupuri at papasalamat sa Diyos. Kaya yung walang hanggan, kahit sa lupa pa, na-enjoy mo na. Natututo kang gumawa ng mabuti, at yung sinasabihan ang gumagawa ng mabuti, huwag kang magpasalamat sa akin, sa Diyos. Yan ay pagpaparangal sa Diyos. Amen? Yung nagkakaroon ka na ng pagtitimpi sa iyong sarili. Dati, bugnutin ka, magagalitin ka. Pero ngayon, natututo ka ng magpakumbaba, tuto ka ng umunawa, buhay na walang hanggan. Amen. Kaya po ang mga sama Kristiyano, laging may paghiwalay. Huwag makiayon sa takbo ng sanlibutan dahil may paghiwalay lagi ang banal at hindi banal. Kaya kung ikaw, isang taong nagsasabing Kristiyano, pero aliping ka pa ng alak, sigarilyo, anumang kasalanan, ang sinasabi mo, nagmamahal ka sa Diyos, pero sa totoo lang, ang minamahal mo, ang diablo. Kaya po, tuldo ka na natin. Kanino ba ako panig? Sa Diyos na naghihiwalay sa akin sa sanlibutan? O manatili na lang akong tagapakinig pero mamumuhay ako sa laman? Kaya po, ang banal na Espiritu ang gawain niya, tulungan tayo. Dangan niya lamang pagpasakop sa Kanya. Unahin siya sa lahat ng bagay
At doon natin mararanasan ang presensya ng Diyos. At awitan po natin siya. Huwag lang ho tayong magkasisa maawit lang. Awitin natin ang spiritual. Awiting spiritual. Kasi po yun, every time na meron po pagkakataon, kausapin natin ng Diyos sa pamamagitan ng awiting spiritual. Asyan nera lahora larag karasye. Sa pamamagitan ng mga salitang ipinagkakalob niya, ibang wika. So pagpatatapos, mahal po tayo ng Diyos. Amen po ba? Amen. Sabihin nyo nga po sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Mahal ng Diyos ang tao at inibig niya ito mula pa noong una, mula pa sa simula. Nilayo na niyang makasama niya ang tao sa walang hanggan dahil sa pag-ibig na ito. Kaya hinubad ng Panginoon Yesus ang pagkapantay sa Diyos. Sa loob ng maikling panahon, namuhay siya sa katulad natin. Hinakong ating makasalanan at ibinuhis ang kanyang buhay upang tayo matubos at lumayang lubos. Kung tayo ay mananampalataya, makakabalik tayo sa Diyos at sa banal na niyang layunin para sa tao sa walang hanggan. Kung hindi naman, ating pananagutan ang ating mga kasalanan at ang pagtanggi sa inaalok niyang kaligtasan. Makatarungan po ang Diyos at patuloy na naghihintay sa kanyang mga anak na tinawag sa kanyang iglesia na humayo kayo, ipangaral ninyong mabuting balita, gawin ninyong alagad ko ang lahat ng tao. At bautismohan ninyo sila sa pangalan ng Ama, pangalan ng Anak at pangalan ng Banal na Espiritu. At inyong dalhin sila, turuang sumunod upang lalo nating mapaging malawak ating pong pamumuhay sa mundong ito na tayo ay layong maging kamanggagawa ng Diyos sa pagbabalik ng mga tao. Amen? Dahil ang Diyos ay makatarungan, doon tayo sa kanyang naisip. So sana sa paglabas natin sa lugar na ito, sa sanktuaryong ito, magpasya na po tayo. Tapos na po yung mga excuses. Tapos na po yun. Kung tayo po ay nakipag-isa kay Kristo, tapos na po yung mga pangangatwiran. Tapos na po yung mga pagbabaliwala. Dahil nasasaktan po ang banal na Espiritu. Kapalmoks na lang. So, kung may kaibigan ka, ano yung dapat unang pag-usapan? Si Bea at saka si Tommy. Okay sa biro kasi ang lakas nating magkwento sa mga patungkol sa buhay ng mga buhay. Pero pagdating doon sa Diyos, nakikita ninyo yung labanan? Nakikita niyo ba yung labanan? Ba't pagdating doon sa pangalan ng Panginoong Yesus? Kahit nga doon sa prayer, ang mga, lalo na yung mga, hindi ko naman nila, pero may mga kabataan kasi, pag manalangin, minamadali, Jesus name. Hindi man lang binibigang sa pangalan ng Panginoong Yesus. Ang iba, Jesus name. Ganun lang ang pagpaparangal sa Diyos. Kaya po, laging sa pangalan ng Panginoong Yesus. Oh? So, magandang umaga po at salamat po sa Panginoon.